Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon. Isang mainit na pagbati, respeto at pagmamahal sa inyong lahat. Pagkatapos na isang linggo, nag-upload ako ng video, pasensya na. Isang linggo na rin ako sobrang abala mga kaibigan, kaya hindi ako nakapag-record ng video para sa inyo. Sa katunayan, ngayon hindi rin ako nasa bukid. May trabaho pa rin ako. Kaya sabi ko, habang nasa gitna ng trabaho, mag-video na lang ako ngayon. Moses, Assalamualaikum. Tuloy ka. Salamat, kamusta? Mabuti, salamat sa Diyos. Tuloy lang. Mga kaibigan, nandito tayo sa tindahan ni Mertus Tam. Noong nakaraan, pumunta siya sa bukid at pinakain natin ang mga aso. May sarili rin siya mga aso, kaya ipapakita ko sila sa inyo ngayon. Napabayaan na natin ang toros, matagal na rin natin siyang hindi nakikita. Oo, may mga kailangan din siyang ayusin, kaya dinala rin namin siya para ipagawa. Ngayon, ipapakita namin sa inyo lahat ng aso dito. Pakiusap ko lang, huwag nyo nila ko bigyan para sa kanya. Gawan nyo na rin siya ng pabor. Kung magla-like kayo ng video na ito, mag-subscribe at mag-iwan ng komento para masuportahan kami. Sobrang matutuwa ako. Pakiusap, huwag nyo akong bigyan. Gawan nyo ako ng pabor, i-like nyo, huwag tamarin. Ngayon, ikwento mo na ang tungkol sa mga asong ito. Ngayon, ang pinuno dito ay si Melo, 10 taong gulang sa... 10 taong gulang siya, may yuta nga. Mga 12 o 13 taong gulang na siguro siya sa ang pinuno dito. Ngayon, ito si Melo, Dogo. Dogo argentino. Sterilizado, rehistrado. Sterilizado, rehistrado. Mayroon bang kulang na dokumento o anong bagay? Wala, kompleto ang lahat. Kumpleto ang lahat. Siya talaga ang tinuturing na pinuno at mascot dito, gaya ng sinasabi nila. Oo. Dito mahal ng lahat ng mga negosyante ito. Ito ay isang industrial na lugar, mga kaibigan. Dito mahal ng lahat ng mga hayop. Walang nagtataka o nagtataboy sa kanila. Oo, walang magiging problema sa kahit sino. Palakanak na ang turing nila. Si boss, salamat sa kanya. Lagi niyang sinasabi na pinapanood niya ang mga video mo, mahal niya ang mga hayop, puno ng aso ang tindahan niya. Oo. Hindi kahapon, makalawa, may tininan tayong lugar para sa kanya, di ba? Oo. Naghanap din tayo ng lugar na pwedeng gawing bukirin. Sabi ko, ipapakita ko na lahat na yan. Ito si Melo, 12 taong gulang, pakita mo siya. Tinan mo ng malapitan, kunan mo ang tindig niya. Mga kaibigan, tinan nyo, si Melo, sasabihin ko sa inyo ha. Napakaguwapo talaga ng asong ito. Kahapon, may nangyaring di maganda. Sabi ko, aliga, gusto kong haplusin si Melo. Sabi ng amo, sige, haplusin mo. Pero nung nilapitan ko siya, bigla niya akong sinubukang kakatin. Ngayon, ganyan talaga ugali ng mga dogo, pati si Tyson namin. Kung hindi ka kilala, huwag kang basta lalapit o lalambing, tama? Oo. Kapag nilapitan mo siya at sinabi, Milo, buwapo kong anak, tinan mo, mamahalin ka niya. Tapos hahawakan o hahaplusin mo siya, umaangil siya. Halos di ko nailito sa sarili ko. At isang pagkapitan ay si Max, isang magandang cane corso, na 1 kalahating taon. Ngayon, naku, sana wag silang mag-away ha. May labanan sa pamumuno kina Max at Milo. Dahil mas matanda si Milo, siya ang may otoridad kay Max. Kaya natatapot si Max, pero nag-aaway pa rin sila minsan, di ba? Oo naman. Paminsan-minsan daw silang nag-aaway. Pero ako, halimbawa, sandali, gusto kong haplusin si Max. Max, halika, Max. Halika anak, halika anak, halika. Halika, guwapo kong anak. Tingnan mo, mahal na mahal ko si Max. Hay anak, ang ginawa mo? Hindi. Naglalaro lang talaga siya. Laro ba yon? Sigurado ka ba? Hindi niya gagawin. Tuta pa lang siya. 1 taon pa lang. Mga 13 o 14 na buwan pa lang. Huwag mo siya maagaw sa amin ha. Hindi. Max, tinan mo, itong si Max ay matalino at napakabait. Nitong nakaraan, nawala siya. 2 o 3 araw namin hinanap siya dahil sumunod siya sa amoy ng babaeng aso at nawala. Sa wakas, nahanap din namin siya. Salamat sa Diyos. Matalino siya, kaya medyo nailang siya sa isang ito. Galong pa rin na yun, kuya. Matanda na kasi yung aso, kaya dominant siya. Ang mga dogo talaga ay dominant, pero matanda na siya ngayon. Hindi na siya kasing lakas sa laban, pero hindi pa rin sumusuko bilang leader. Tulad ng lobo, kahit tumanda, lobo pa rin siya. Siyempre, may isa pang tuta na Cane Corso, at may ilang pa ako ibang aso. Mamaya, ipapakita ko ulit sila sa inyo. Makikita nyo silang lahat. Halika, ipakita naman natin na yon, yung sasakyan. Ito yung Ating ala. ang ating pamana. Ang ating pangunahing ari-arian. Lahat ng meron tayo, si Toros, kasama ko sa lahat ng hirap. Saan-saan na kami napunta at marami kaming pinagdaanan. Isasantabi na lang ba si Toros? May problema raw sa ilalim, mga kaibigan. Dinala ko at ibinali. Anong gagawin natin, boss, sa kotse? Ibig sabihin, ayusin natin lahat ng ilalim na bahagi, papalitan natin lahat ng kailangan. Nabili na rin natin ang mga pyesa. Itaas din natin ang kotse. Mahiling talaga ako pumunta sa kabundukan, ayos ba? Sasakyan sa bundok. Noong dumaan ako sa lubak-lubak na daan, medyo nasira yung ilalim ng sasakyan dati.
Kasi dumaan talaga ako sa mahihirap na daan. Napapasyal kami ng mga aso kaya itataas namin ang kaunti at ayusin ang ilalim ng sasakyan para maiwasan ang problema. Para hindi tayo mahirapan. Oo, Aliga, tingnan mo, inayos ko rin ang loob. Ipakita rin natin ang loob. Sandali, akin na. Ako na ang kukuha ng video ng loob. Maganda rin ang pagkakaayos ko sa loob, mga kaibigan. Grabe. Sobrang saya ako sa Taurus natin. Paano natin bubuksan ang pinto? Hindi natin kaya. kukunin ba natin ang poste? Nakababa ang handbrake. Oo, sabi lang. Ipakita muna natin ang loob ng kotse kasi naisip kong baka ibenta ko ito para makita nyo rin. Nako, sana hindi rin mawala ang kotse. Tingnan nyo mga kaibigan, ganito ang ginawa ko sa loob. Di pa tapos, pero kita nyo na. Ganito ang mga upuan natin, lahat ng parte, ang mga takip. Saig, medyo ipapadetailing pa sa loob, lilinisin pa. Ang mga upuan natin, sobrang ayos na. Ganyan, tulad na nakikita nyo. Ang loob, kuya, napakaganda. Walang problema sa makina ng sasakyan, di ba? Wala. Sa pangilalim, transmission at manibela, walang problema. Pero si Typhoon Aga lang talaga, sobrang maalaga at maarte sa gamit niya. Ganun. Hindi madali makuha ang gamit, kuya. Oo, tama ka naman. Kaya, Hindi madaling makuha. titingnan natin ang buo, ang ilalim ito. Tingnan mo, siyam na putisang model pa yan. Di minsan hindi pa nalagyan ng LPG ang sasakyan na to. Noong isang araw, pumunta tayo sa Road Balance para ipakita ang mga pyesa. Sabi ng tao, may natitira pa bang ganito? Nagulat siya. Pinalitan ko lahat ng chassis ng kotse ng bago. Oo. Lahat ng parte ng kotse, kasama chassis at spring, bago. Sa totoo lang, tapos na dapat ang panahon ng mga ito. Pero si Typhoon Aga kasi medyo maarte, kaya hindi pa niya binibitawan. At hindi rin namin bibitawan hanggang uli. Magpapatuloy kami. Kuya, mahal ko talaga ito dahil muda, madali hanapin at maraming marunong magayos. Siyempre, Sa baryo, sa bundok, sa burol, madali lang ayusin. Gets mo? Praktikal at matipid sa gasolina ang kotse. Hindi pa nalagyan ng LPG at hindi dating taxi. Original na dilaw ang kotse, pero dahil kumupas na ang pintura, pininturaan ulit ito buong buo. Aliga, ipakita rin natin mula sa likod. Simula ngayon, titigil na ako sa pag-aalaga ng aso. Magsisimula na ako sa negosyo ng pagbebenta ng sasakyan. Sana ay maging maganda ang ating bagong industriya. Tingnan mo, kulay abo lang dati ang mga bumper na ito. Pero ngayon, ang ganda na ng itim, pati kulay at magas, panalo talaga. Napakagandang kotse. Balak ko sanang ibenta pero sa tingin nyo ba dapat ko bang ibenta o wag muna mga kaibigan? Ano masasabi nyo? Ibebenta ko tong kotse kung may makaka-appreciate at marunong mag-alaga kasi pinaghirapan ko talaga to. oo. Kanina 8:30 tinawagan ko si kuya, natutulog pa. Sabi ko, kuya, ano na balita sa kotse? Pinabangon ko siya at pinapunta dito para ayusin ilalim. Titingnan natin, may plano ako, pati ibang parte susuriin. Halika, ipapakita natin. Yung mga aso, gusto ko lang haplusin si Milo sa video. Milo, halika, halika. Siya ba mapapa-upload sa akin? Mas mabuti, siguro na siya muna ang lumapit sa akin kasi nag-aalangan siya kapag ako nandito. Huwag kayo magpatinnan sa itsura niya, kalmado lang. Pero kapag nilapitan ko, agad siyang tatahol at magagalit. Kasi aso siyang tagapagbantay. Oo, ang ganda talaga. Sabi ko pa sa master, inatake ako nito. Nainis ako. Sabi ko, tingnan mo, babalik ako dito kasama si Carlos. Oo. Nainis talaga ako. Halos hindi ako matahimik sa inis. Mga tol, bigyan nyo naman ng magandang like ang video na to. Hindi ko naman hinihingi ng sobra. Gusto ko lang makakuha ng 8,000 like. Dadalhin ko dito si Carlos. Ipakilala natin sila sa isa't isa. Tara tingnan natin. Tingnan natin kung sino ang mas matindi. So, mag-aangas mo si Milo sa akin. Curious ako. Pero ang pogi talaga ng ason to. O, nakita mo? Ganyan din si Tyson. Akalain mo lalambing. Pero kakakating ka kapag nilapitan mo. Oo. Ganun talaga sila. Hindi ka agad mapapanatag sa kanila. Adulit pakalan na ibang aso. Yung iba, may Canicorso Blue at Canicorso Mastiff na 3 buwan pa lang. Oo. Meron din akong Chihuahua. May isa pa akong babaeng Chihuahua dito. Sige. May isa pa akong Cocker sa probinsya. Doon din, lalaki ang kapatid na ipapakita nating Cane Corso ngayon. Halika nga. Mahal ka na namin. Lalo ka pa naming minamahal kapag sinusubaybayan ka namin. Salamat. Pagpalain ka ng Diyos. Ganun nga talaga. Sobrang sayo ko tuwing natuturo ako ng pagmamahal sa hayop, mga kaibigan. Yan, mula dyan, kunin natin ang tuta natin na isang... Tingnan mo. Ang ganda nito. Halika, babae di ba ito? Babae. Alak, aligang nga. Tingnan mo ito. Tingnan mo siya. Grabe, ilang araw na ba siya ngayon? 106 na araw na. 106 na araw na, grabe. Mga kaibigan, ang katawan niya at pang-unlad niya, grabe, ang galing. Anak, ang likot mo, sandali lang para makunan kita ng maayos. Bagay sa'yo ang kwintas mo, Geje pangalan niya. Galing sa Geje namin. Ang ganda talaga ng anak po, bro. Dito rin.
Vulcanized egg tayo. Hiniling ko na yan kahapon talaga. Halika, anak. Sabi ko, ibigay niyo sa akin to. Tingnan mo naman ang ganda nito. Siguro buntis din to sa tingin namin, pero hindi ako sigurado. Patigin nga, ibigay mo nga. Gano'n na ginala namin? Ito ay Chihuahua, di ba? Chihuahua. Anak, anong ginagawa mo? Kanino ka nakipagpares? Kay Max ba? Tapos siya, hindi ba siya nakipagpares kay Ares at kay Prinsesa? Si Prinsesa hanggang dito lang. Oo. Nagpapares sila. Mapaparis talaga siyempre. Hindi ko maintindihan kung paano sila nagpares. Tingnan mo naman ang ganda nito. Chihuahua rin to, sabi ko nga kahapon. Ibigay mo na lang sa akin to. Gusto ko talaga ang ganitong aso. Malapit sila sa amo at matalino pa. Naalala mo nung huli, hiningi ko si Alexi o Carlos. Sige, malpaditan na tayo ngayon. Si Carlos, ibibigay ko ba si Carlos tapos kukunin ko ito mga kaibigan? Ano masasabi ninyo? Ibibigay ko ba si Carlos tapos ito ang kukunin ko? Yung pinakamalaki ang ibibigay natin, tapos yung pinakamaliit ang kukunin natin. Ha? Anak, papalitan ba kita kay Carlos? Mukhang kawawa siya, pagkakawalan ko ba siya o ibabalik ko? Siyempre, ibalik natin siya sa pwesto niya. Buntis siya na yon. Huwag na nating galawin ng hayop. Hayaan natin makapagpalaki siya ng maayos. Siguraduhin din natin na hindi siya mapahamak ng ibang malalaking aso. Huwag mo siyang ikulong, huwag mo siyang ikulong. Gusto mo ba maglaro tayo kasama siya? Halika, o kaya siya na lang. Ang lumapit sa atin, sumama siya sa atin. Ano sa tingin mo? Sandali. Sandali lang, tingnan mo muna, sandali. Tinanggal ba niya ang tali niya? Wala talagang tumatagal na tali sa kanya. Hindi ko talaga siya masanay. Ada pakinggan niya, grabe. Sandali lang, baka masirang jacket. Sinira na nga niya. Sinira na ba niya? Ibig sabihin, anak, paglaki niya magiging alamat siya. Mukhang naputol ang kuwelyo, baka maliit ito para sa kanya. Lumalaki na siya, ibig sabihin. Ay, hindi, nandun ang pala yung bagay. Oo, mukhang natanggal, di ba? Natanggal. Oo. Oh, tingnan mo, ang ganda ng kalidad. Yung ba itong malaki? Hindi, tol, dati nasa iyo yan. Nasa akin ang kapatid Bito. Ibinigay namin ito sa kaibigan namin nagbibideo. Congrats, tol. Napakaganda ng pinili mo. Mahilig din sila sa mga aso, tulad natin. Hindi naman basta-basta binibigay yan sa kahit sino, alam mo na. Hindi talaga ibinibigay basta-basta. Ibibigay mo lang yan sa taong marunong magpahalaga. Ibinibigay lang yan sa marunong magpaalaga. Gusto ko yung aso, pero palakihin mo muna, tapos dalhin kay Carlos para maging magkapareha sila. Ngayon, di ako tiwala kay Carlos. Sobrang lakas siya, di mo alam. Pinanggalingan o pupuntahan niya. Kung maluloko ko siya, ikaw hindi ko kaya lokohin. Nung nakaraan, sabi niya kay Carlos, Kahit buong buhay ko ay mag-ayos ako ng toros. sabi niya kay Carlos, bibigyan niya raw ako ng 5 bilyon. Sabi ko, hindi ko ibibigay. Ayusin ko ang toros habang buhay. Hindi lang, basta toros kotse, mahalaga siya, kaya ayokong ibigay, mga kaibigan. Hindi ko nga alam kung ano mga alok ang dapat mo ibigay sa'yo. 500 piso na nga ang binigay namin, ayaw mo pa rin ibigay. Hindi ko ibibigay, kahit ang paspas sa 500 piso, kahit 600 pa, hindi ko pa rin ibibigay. Naintindihan mo ba? Kahit buong buhay kung ayusin ang toros, wala pa rin. Kahit ayusin ko pa yung ibang sasakyan, wala pa rin. Anong gagawin natin? Paano mo ibibigay anak mo ngayon? Paano mo ibibigay mga kaibigan? Yung tao parang nababaliw, 5 bilyon ang hingi. Sabi ko, hindi ko ibibigay. Gusto ko si Carlos, halika. Jeje, halika anak. Halika, ganda, halika. Napakaganda mo, sa totoo lang. Yung ibang matatanda ba ay inaaway siya? Wala. Max, halika. Max. Halika anak, halika anak, halika anak, halika. Halika Max, dadalhin ko si Carlos na yun, tingnan mo. Max, dadalhin ko si Carlos na yun. Ha? Isa pa, Max, napaka-cute ng aso, mahal na mahal ko siya. Hindi siya nananakit. Siguro mga 13 buwan pa lang siya. Ano? Huwag mong pansinin na sinabi kong 13 buwan. Wala naman, tama. Nagiging 13 buwan na siya, di ba? Lumagpas na siya sa 1 taon. Ganito kasi yan. Paano mo siya papakainin sa talyer para maging agresibo siya? Hindi naman dapat maging agresibo. Di wag na lang. Huwag siyang umatake kaninuman. Tingnan mo ang tuta, pareho lang sila. Malalaki, matitikas, at malalakas na aso. Mahirap kontrolin pag agresibo. Dadalhin natin dito si Carlos. Hindi naman talaga namin sila lalaki. Paano mo pipigilan si Carlos kung pakakawalan mo siya dito? Siyempre, nakita ko nga siya nung isang araw, di ba? Sabi ko nga, hindi mo siya mabibigilan. Tama ang sinabi ko. Hindi mo sila kayang alagaan sa isang industrial na lugar kung hindi. Mas maganda kung ganito silang maamo at matalino. Di ba? Max, Halika na. alam mo ba kung bakit iniiwasan siya ni Max? Para di niya masaktan ang tuta. Oo. Napagkatalino ang aso. Napakatalino talaga nila. Anak, hindi ka pa nakakarating sa bukid, tinihan mo na ako. Napakatalino talaga. Anak, ibigay mo sa akin yan, pare, ha? Ibibigay mo ba? Nakikita mo ba ang kapatid ko? Ano, ibinibigay mo ba agad-agad ng ganung kabilis? Bibigyan na lang kita ng anak ni Fustek o ni Princess. Ibinigay mo agad sa boss, sandali lang. Ako na ang makikipagkasundo para sa'yo. Marunong talaga si Usta, ano? Wala, sana pa na rin tayo. Pinares na natin si Nora, pati si Zeyna, pero di rin nagtagumpay. Sana kina Nora at Hector, kung maganda ang mga anak,
Ayos. Gusto ko rin na magkaroon ng mga cane corso na tuta na hindi ko ibibigay kahit isa. Plano ko talagang ako magpalaki sa kanila, kuya. Sobrang hilig ko sa kanila. May tato ako ng Rottweiler, Pitbull, at gusto ko pa magpatato ng cane corso. Sobrang mahal ko sila kasi perfecto sila kasong pang-pamilya. Ngayon, wala pa akong tattoo. Para kay Carlos, baka magpatato ako. Gagawin mo ba? Oo, susubukan ko na ang lahat para kay Carlos. Pero wala, hindi talaga binibigay ng mga kaibigan, seryoso. Nagsimula na sina Alex at Carlos. Pagdating ka sa Bukirin, may tinititigan na agad siyang isa. Talagang grabe, ang galing mo mag-alaga, ha? Mahal namin. Pupunta. Baka hindi maintindihan ng hindi pa nakakapunta at nakakakita. Baka sabihin nila, ano bang pinag-uusapan nila? Pagkatapos ng gawain sa bukid tuwing tag-init, bubuksan ko ang bukid para sa mga bisita kung papala rin. Maraming gustong pumunta at nagtatanong. Pero hindi ko rin alam paano tatanggapin lahat, gaya ng nakita mo noon. Hindi pa rin maganda ang panahon at may konting pagkukumpuni. Oo, may kaunti pa kami mga gawain. Tama, county lang. Kasi kapag dumating ang mga aso, minsan dumarating ang mga nakababata kong kapatid, sinasabihan ko sila na huwag ipasok ang kamay nila. Pero pinapasok pa rin nila. Hindi nila alam kung paano lalapitan ng aso. Hindi mo kayang bantayan palagi. At kung may mangyari, ikaw ang madadamay. Kaya ayusin at kumpletuhin na lang natin lahat. Pagkatapos noon, bubuksan ko na para sa mga bisita, tara ng mga kaibigan, magkakaroon tayo ng mga tiyak na araw, at sa mga araw na yon, bala ko talagang buksan ito. Pareho ba ng hulmaan sa iyo at ito? Magkapareho lang, pero dahil lalaki ang aso ko, may konting pagkakaiba. Hindi ba lalaki yan sa iyo? Lalaki ang akin, mga 13 kilo siya. Tol, pinatimbang namin siya 1 linggo na ang nakakaraan. Yung sa akin, 15 kalahati, halos 16 na kilo na. Siyempre, normal lang. May 3 kilong diferensya. Iba kapag kasama ang mga lalaki. Ama, parehong magandang progreso nila, salamat sa Diyos. Maganda ang pangangatawan nila. Sana maging kasing laki ni Hector ang mga ito. Hindi rin sila nainis o nabahala. May papakuna mga ba sila? Oo, tapos na rin ang lahat ng bakuna. Tapos na ang lahat. Sa panahon ng pagiging tuta, hindi mo dapat pabayaan ang bakuna. Diyos na lang ang magligtas. Kapag tinamaan ng madugong pagtatae, malaking problema na yan. Diyos lang ang magligtas, kaya lagi kami maingat. Tala, puntaan na natin ng kotse. Grabe, pinasok na ng ulan ang damit ko. Ganyan talaga kapag pumunta ka sa talyer na nakapang-pista ka. Hindi naman ako nadumihan sa talyer. Aso pa rin ang dumungi sa akin. Sawa na ako sa aso sa bukid, pati sa talyer, pareho lang. Ngayon, tila may babala ng panglalib. Bukod pa rito, may ilang aso pa siyang alaga at may isa pa siyang parang limousine. Ang tinutukoy yung limousine? Melo. Paano? Tumingi ka na, Marco. Hawakan mo siya pero gusto ko haplusin siya mula sa likod. Wala talaga akong tiwala kay Milo. Tingnan mo, haplusin ko siya. Ikaw ang humawak sa harap. Sige. Sige, mas nagkakaproblema kapag andito ako. Milo, ikaw na lang ang humawak. Huwag mong paluwagin. Hindi, inawakan ko. Milo. Sige, hindi ko na pipilitin masyado. Kapag pinilit mo masyado, ang isang bagay, nagkakagulo lang, di ba? Huwag natin pilitin masyado para hindi tayo madala. Kuya, ang ganda talaga eh. Ang problema kasi, sundin nyo lang ako, mag-like kayo at isasama ko si Carlos. Pangako yan. Simulan na natin sa kotse na to. Simulan na natin. Ipakita rin natin ang magkabilang gilid dito. Oo, para makita ng lahat. Ipakita rin ba natin ang makina nito? Sige, ipakita mo na. Tingnan nyo muna, baka bala ko rin ibenta, titinan pa natin. Sa totoo lang, wala pa talaga akong balak, nagdadalawang isip pa ako, baka hindi ko rin ibenta. Depende pa sa sitwasyon, titingnan ko na lang, kasi hindi naman talaga ito kotse na dapat ibenta. Walang ibang kotse sa merkado na kasing linis at alaga nito, hindi pa nabubuksan. Tara, ipakita mo nga yung maging maguya, sandali lang. Tingnan mo sige, hilahin mo. Ayos na ayos ang makina, naikulang ba? Tignan mo, eksperto siya sa makina. Ano sa tingin mo ang kalagayan ng makina ng kotse natin? Kuya, ang makina wala namang LPG. 1 puntos na agad yon. Dahil wala siyang LPG, kumbaga. Yung mga piyesa sa loob. Magandang mga piyesa sa loob. Oo. Walang tagas, walang ingay, walang kahit ano, transmission, malinis na malinis. Yun lang naman. Gagawin natin ang mga pang-ilalim. Wala namang malaking problema. Pero, kaya ano sabi ko, si Typhoon Aga ay medyo... Tama ba na masilan ang tawag nila doon? Dahil masilan siya. Siyempre, dapat malinis. Kailangan mong alagaan ng mabuti ang gamit mo para hindi ka perwisyuhin, mga kaibigan. Pumupunta siya sa bundok, nagbi-video siya. Ginamit ko ito papuntang Istanbul, Izmit, Yalova at Ankara na hindi tumitigil o nagpapahinga sa sasakyan. Ang makina, parang relo ang andar. Sa totoo, ginagawa mo rin ito para sa sarili mong kasiyahan. Sino bang mag-aaksaya ng oras dyan? Hindi lang ito para sa ilalim ng sasakyan. Dumadati siya, may inaayos kami rito, may inaayos kami ron, tapos tinitingnan niya. Mahal ko rin naman, pero kailangan mo bantayan ng mga gamit, hindi madaling kitain ng pera, mga kaibigan. Kailangan mong mag-alaga. Ganun din, ako mismo nakikita mo naman, halos 2-3 beses akong pumupunta dito kada linggo. Kasi mahal ko talaga. Pinaglalaanan din niya ng malaking pansin yun. Sa lahat ng lugar. Dahil man natin. Ganun lang. Nakita nyo na ang sasakyan.
Gusto nyo bang itaas ang ilalim para makita? Isasara ko na. Isara na natin yan. Tingnan nyo rin ang ilalim ng sasakyan. Walang bulok sa ilalim, halimbawa, sa mga piyesa sa ilalim. Walang bulok, zero talaga. Kung may makakita, ibibigay ko libre ang sasakyan. Ganyan ako, kasigurado. Wala talagang bulok mga kaibigan. Max, nasaan ang leon ko? Kapag ibinigay ko rin ito, kasi ngayon dito ko dinadala ang mga aso dahil inayos ko ang loob ng mga upuan. Hindi ko sila inilalagay sa loob ng sasakyan. Ilalagay ko sila sa likod, sa compartment. Kapag ibinigay ko ito, panel bang na ang kukunin ko? Inisip ko kumuha ng sasakyan para madali ko madala ang mga hayop. Kaya nga kung hindi ko ito ibibigay. May plano ako pero di pa sigurado. Titingnan pa natin. Sige, buhatin natin. Max, nasaan ka na? Leon go, susugurin ba niya si Carlos o hindi? Si Max. Oo. Hindi ko masasabi kay Max, pero kapag si Melo ang nauna, may ikayat din si Max. Halimbawa, kung ibinaba natin si Carlos dito, mag-aaway ba sila agad? Hindi. Pero si Carlos, gagawin niya. Gagawin ni Milo. Kung si Carlos ang unang sumugod, susugod din ba sila? Susubat sila. Kaya kailangan mong pigilan. Hindi siya atras. Baka makatakas yung isa dahil bata pa o sa training. Pero sobrang protektibo si Melo. Ibig sabihin, bumaba kasama si Carlos na yun, diretso ba siyang atak? Si Melo, kahit dalhin mo siya, pareho pa rin sasabihin ko. Nandito siya, lalapit ka gamit ang kotse, at pag binaba mo si Carlos, si Melo, Atagin siya agad, kaya hawakan mo. hindi siya nagpapatawad. Subukan natin, sana iligtas tayo ng Diyos. Nung isang araw, dumating ang kaibigan ko, kasama ang pitbull niya. Pinasakay niya ito sa harap ng motor mula malayo. Ipinakita ko rin naman sa iyo yung pitbull. Ang ganda niya, pepekto talaga ang itsura ng aso. Kumaway ako sa kaibigan ko mula ron kasi nakawala silang dalawa at doon talagang gulungan nila. Kahit sumigaw ako ng wag budalhin, pumunta pa rin siya. Ngayon, dominante ang pitbull at biglang sumugod. Nagsanipwersa na silang dalawa. Oo, nagsama sila. Magkasama sila kahit di magkasundo. Pero kapag may problema, nagtutulungan sila. Ngayon, binabantayan nila ang tindahan, kaya siguro ganun. Oo, ganon nga. Pero, Diretso ba silang nagipag-away sa pitbull? Juret, Diretso silang nagaway. tatlo na kami, hindi pa rin namin sila napaghiwalay. Ano ba sinasabi mo? Hindi namin napaghiwalay, kuya. Si Milo nagsisimula, tapos itong isa ang nagpapatuloy. Nako, kapag dumating si Carlos, hindi natin magagawa yun. Tingnan mo siya. Ibig kong sabihin, ganito. Tingnan mo, hindi natin sila mapag-iwalay. Ngayon, pero dapat mag-ingat ka na sa susunod. Sa totoo lang, hindi ko ganun pinagkakatiwalaan si Carlos. Masyado siyang matikas. Oo. Mo hayop talaga si... May sasabihin ako, hawakan at subukan natin ito. Hayaan mong manatili. Siyempre, ikukulong ko siya. Ganun natin susubukan. Susunod, gagawa tayo ng pagpapakilala. Kuya, magiging sobrang delikado ang video na ito ngayon. Oo. Talagang papasok ako sa isang matinding panganib. Gawin yung sinabi ko, mag-like kayo mga kaibigan. Kapag naka 8,000 likes tayo, babalik ako. Sige, taas natin boss, tingnan natin. Shh, ayan o, tingnan mo, parang si Marla at ang adult na aso, magkapareho sila. Masyadong malambing ang tuta, kaya hindi ito gusto ng seryosong adult na aso. Pinagsasabihan niya ang tuta at minsan kinagat ng kaunti kapag makulit. Pero hindi naman siya nananakit. Oo, para ipakita ang autoridad niya at hindi ma-spoil ang tuta. Halimbawa, si Max ay mas mahinahon. Kapag lumalapit ang batang tuta, umalis siya. Pero kung adult na ang tuta, maiinis din siya. Gets mo? Gustong-gusto ko si Max. Napakatalino niyang aso. Huwag kang matakot o mahiya. Ang ganda niyang hayop. Nan itinaas si Toros, lalo siyang gumanda. Tingnan mo, pinaghirapan talaga natin ang sasakyan ito, mga kaibigan. Ngayon, gusto ko munang sabihin ito. Karaniwan, sa mga nanonood ng video, sigurado may mekaniko, nakakaintindi ng ganito, at may mga taga-subaybay ka rin. Bakit ba inaangat ang Toros dito? Halika, ipakita mo. Ngayon, sa'yo ko rin sinasabi, bakit dito, kaibigan ko? Sa Toros, usually inaangat sa chassis. Bulok na ang mga bahagi dito. Sinadya kong dito iangat para makita nila ang kondisyon ng kotse. Tingnan mo, hindi man nang nadurog. Wala. Para lang ipakita na matibay ito, na talagang matibay. Halimbawa, tingnan mo, pinukpok ko dito, karaniwan dito namin ginagawa. Ibig sabihin, walang bunok. Bago talaga ang chassis nito. Oo, bago nga ang chassis, pero hindi lang dahil doon. Kaya hindi ko ito pinupok dito. Kalaniwan, dito rin madaling kalawangin ng mga Toros. 20 taon ko na itong ginagawa, kaya alam ko na ito. Oo. Kahit ibenta mo ang kotse bukas o sa Makalawa, may bibili pa rin yan. Gagaan ang buhay niya. Dagan talaga ang buhay niya. Napakayos ng ilalim niya. Wala siyang kahit anong sila.
Ibig kong sabihin kung Taurus ang pag-uusapan, siyam na putila? Model siyam na isa itong sasakyan na to. Ilang taon na ba? 35 taong gulang na kotse to. Kaya halos imposibleng hindi bulok. Pero siguro isa to sa mga bihirang natitira. Ngayon, may mga luwal sa pangilalim ng sasakyan at dumating si Typhoon Aga para dito. Gagawin mo na yon. Hindi ako tumatanggap ng trabaho, hindi ko gagawin. Pero dumating si Typhoon Aga ng alas 8 ng umaga. Bangon-bangon. Ngayong araw, maglilinis lang sana ako, tapos sa pista bukas makalawa, hindi ako magtatrabaho. Pero wala rin ako magagawa. Sabi ko, hinihintay ng tao ang video, pupunta ako sa bundok, sana hindi tayo bigyan ng sasakyan. Ilang araw na tayong walang upload, punuin muna natin ng video, punta tayo kung saan-saan para maganda. Kaya hindi rin natin matatanggi si Typhoon Aga. Pagpalain siya ng Diyos. Mag-video kami sa gubat kasama si Typhoon Aga dahil wala pa kaming ganun. Kaya samantalahin habang napapayag ko siya. Alam ko na kung hindi ko ayusin ang kotse ngayon, hindi niya ako isasama. Kaya napipilito na akong gawin ito. Para lang makasama sa bundok at magbidiyo kasama sina Carlos at Alex, gagawin namin. Itataas pa namin ang ilalim para hindi sumayad. Taas-taasan mo pa ng konti. Kasi nung nakaraan, pumasok ako sa isang daan na sa totoo lang, baka yung mga off-road na sasakyan, hindi kayanin. Wala man lang epekto sa kanya. Hindi ka iiwan ng Taurus sa daan. Hindi talaga niya iniwan, hindi kailanmang iniwan. Alagaan mo siya, hindi kanya paiyakin. Naiintindihan mo ba? Hindi. Baka hindi kayanin ng bibiling kong panelvan ng kahit isang katlo na nagagawa nito. Pero para madala ko ng maayos ang aso, mga kaibigan. Siyempre, mas okay yun. Panel van na sasakyan. Pero sinasabi ko na rin kung bakit. Kasi malalaki ang mga aso mo. Hindi ka naman nagdadala ng maliit na aso at medyo maluwag ang likod ng sasakyan. Kaya bagay talaga. Ayun nga. Tapos kadalasan, 3 o 4 ang dinadala mong aso sa veterinaryo. At saka pinayos ko na rin ng loob. Ayoko na rin maglagay ng aso sa loob. Kapag nilalagay ko sa compartment sa likod, hindi ka siya. Kaya ganun na lang. Ganon, magiging maganda naman. Iyan ang plano namin. Kita nyo rin kalagayan ng sasakyan namin. Sa amin, 3 o 4 ang aso, kaya 5 kilo ng karne lang ang binibili namin. Si Typhoon Agam naman, hindi siya nagdadala ng karne na bababa sa 60 kilo. Oo, marami talaga. Hindi rin kasya lahat sa sasakyan. Totoo, hindi talaga kasya. Problema, Zingyan. Bigas siya sa compartment. Ang gamit sa bagong sasakyan. Kaya sa likod ko nilalagay. Ayusin na natin ang sasakyan, mga kaibigan. Ipapakita ko sa inyo ang mga aso ron sa pwesto ng mekaniko ko. Tulad ng sinabi ko, ito ang susunod nating plano. Pag nakuha mo ang likes na gusto mo, isasama mo ba si Carlos? Dadalahin ko, pangako ko yan. Sige. Dadalahin ko si Carlos at lulusubin natin ang lugar mo, kasama siya. Si Carlos, dadalhin natin sa lugar mo. May isa pa akong sorpresa habang susugurin din ni Carlos ang lugar ko. Siyempre kung sasama siya. May isa pa tayong pupuntahan. Sino ang barista ba? Ba yan ang nangyari sa atin? May barista ako, huwag mo ipagsabi. Natatalanta siya, Saso. Ibig sabihin, hindi naman talaga siya natatakot. May counting arte lang talaga yung tao. Kaunti lang. O, ilagay na lang natin siya diretso dun sa loob. Para lang mapasaya at papatawa ang mga tao ngayong bisperas ng pista. Sige, kung gusto nyo, gagawin din natin yon, mga kaibigan. Sige, mahal ko kayo lahat. Huwag nyo kalimutan i-like ang video at mag-subscribe. Ingatan yung sarili nyo. Paalam, magliligtas kayo, mga kaibigan.